Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Good morning po. Magandang umaga rin po sa inyo, sa mga nanonood po sa kanya-kanyang mga tahanan na naka-online. God bless you po. At sinasamahan pa rin po ninyo kami sa aming pananambahan at inaanyayahan po namin kayo na dumalo po kayo sa ating bahay-sambahan na makita naman po ninyo, makasama po, makapellowship po ninyo yung ating mga kapatiran. Ano po? Aasahan ko kayo sa susunod na linggo. At muli po, welcome na welcome po ang bawat isa't isa. Ganon din po sa mga kapatid at relatives, pamangkin, apo ni Bishop. Pwede po kayong tumayo. Mga tiga, darangan pa lang po yan. Pumunta rito para samahan po tayo sa ating pananambahan. Welcome na welcome po kayo sa ating bahay-sambahan. Ano po? At maraming salamat po. At ngayong umaga po, lagi ko pong nasasabi dito sa likuran ng pulpitong ito na napakagaganda po at very powerful po ang mga messages po na ating pong natatanggap o napapag-aralan sa bahay-sambahan na ito. Sino pong naniniwala? Sino po yung nakikita niya sa kanya sarili na merong lalo niya pang nakikilala ang ating Panginoon sa kanyang mga salita? At sa buong buwan pong ito ng March, ating pong pinag-aaralan yung believers' supernatural powers. Believers' supernatural power. Pag sinabi pong spiritual, believers' spiritual power po. Meron po talaga tayong mga power, kapangyarihan, na ibinigay, ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Nung nakaraang 2 linggo po ang nakakaraan, napag-aralan po natin yung tungkol sa the living word of God. Sino po ang naniniwala dito na buhay ang salita ng Diyos? Buhay po yan. 2,000, sabi ko nga po, 2,000 years na po na nasulat yan, pero hanggang ngayon, talagang epektibo po yan, buhay po yan. Kaya kung hindi po buhay yan, tayong lahat wala rito. Tayong lahat na nakarinig ng salita ng Diyos, kung hindi buhay yan, wala po tayo rito. Kaya nga, the living word of God. Noong last Sunday po, ang atin naman pong tinalakay o pinag-aralan, the powerful name of Jesus. Can I hear amen naman po dyan? Sino po talaga yung naniniwala na powerful ang pangalan ng ating Panginoong Hesus? Makapangyarihan po ang pangalan ng ating Panginoong Hesus dahil ang mga demonyo, kapag naririnig po nila o atin pong binibigkas, sinasabi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, nanginginig po yan. Hindi katulad ng mga tao, hindi nanginginig pag naririnig ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang mga demonyo na sila. Pero pag narinig nila yung pangalan ng ating Panginoong Hesus, nanginginig po sila. Dapat daigin po natin sila. Pag sinabi natin, pag binigkas natin o narinig natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, dapat meron po tayong respeto sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Kasi ngayon po, sa panahon natin, pasama ng pasama po ang panahon. Pasama na rin pasama ang mga tao. Kaya nga, yung pangalan lang ng Panginoong Hesus, wala na silang respeto. Lantaran na po kung paano nila ginagawa ang kasalanan. Kaya naman po sa umagang ito, atin naman pong pag-aralan kung paano po na makapangyarihan o gaano po ka-precious, kahalaga ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Sino po dito ang naniniwala na siya ay protektado ng dugo ng ating Panginoong Hesus? Alam po ninyo, napaka-powerful po ng salita ng Diyos. Katulad po ng sinasabi o nakasulat po sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. For you know what it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect.
Tayo po yung sumandaling yumukot, manalangin. Panginoong Jesus, naririto po kaming lahat. Sa loob po ng iyong sanktuaryo, sama-sama nagkakaisa po, na amin pong ipinagkakaloob sa inyo, ang aming pinakamataas na pagpuri, pagsamba, taos-pusong pagpapasalamat, dahil sa mga ginagawa mo sa aming mga kanya-kanyang buhay, kung paano mo kami pinagpapala, kung paano mo kami binigyan ng panibagong buhay, Panginoon Diyos, kung paano kaninang pagkagising namin, minulat namin ang aming mga kanya-kanyang mata, muli naranasan na naman po namin ang iyong kadakailaan, ang iyong pag-ibig, ang mga blessings mo, Panginoon Diyos, kung paano po ang mga physical na katawan na ito ay binigyan mo ng kalakasan, Panginoong Jesus. Nawa sa umagang ito, hayaan mo po, Panginoon, Lord, buksan mo ang mata ng aming mga kaisipan, ang mata ng aming mga puso upang tanggapin at unawain, Panginoon Diyos, ang iyong banal at buhay na salita, Panginoon. Panginoon, dalangin ko rin po kung sino man sa aking mga kapatid na naririto sa loob ng bahay-sambahan na ito, kahit na po yung mga nanonood sa kanilang mga tahanan na may mga problema, mga pagsubok na pinagdaraanan. Panginoon, kayo po ang magbigay ng kagaanan, ng kasagutan sa mga problemang ito, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Gabayan mo kami sa kabuuan ng aming pananambahan, Panginoon. At nawa, banal na Espiritu, i-guide mo po kami, Panginoon. Lord, ang mga salita mo, ang siyang mga salita ko lamang, Panginoon Diyos, at ang pangalan mo lang, ang siyang itataas ko sa likuran ng pulpitong ito at wala na pong iba. Maraming salamat po at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Meron pong isang tao, scientist, archaeologist po siya, na ito po ang trabaho nito ay yung pong hinanap niya, diniscover niya po yung mga nakasulat sa Bible. Ano po? Yung Ark of the Covenant, yung Noah's Ark. Ano po? Kung saan po napako ang ating Panginoong Hesukristo. Kung saan po yung lugar na yon. Ano po? Ni-research niya po yan. At doon po natagpuan niya po yung meron pa pong dugo, kung saan po yung nakatayo, kung saan napako, sa krus ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, itong binasa natin sa 1 Peter chapter 1 verse 18, yung sinasabi po dito na, for you know, alam ho ba ninyo that it was not with perishable things such as silver or gold. Hindi po tayo ni-redeem o tinubos ng Diyos. Ng ginto o pilak o diamond. Alam mo ba ninyo kung ano ang pinagtubos sa atin? Yung precious blood po ng ating Panginoong Jesus. Kaya itong taong ito, si John Waite, pinatunayan niya po na itong precious blood of Christ, a lamb without blemish and defect, ay totoo. At alam po niyo yung natagpuan niyang dugo na yon? Dinala niya po doon sa isang laboratory po sa Israel. Pinatest niya po ito. Pinatignan niya kung itong dugong ito, sa sarili niya po, gusto niyang patunayan, makita na yung dugong yon, ay buhay pa o ito yung dugo ng ating Panginoong Jesus. Ito pong si John Waite na ito, kung anin po ninyo sa Facebook o sa YouTube po, panoorin po ninyo. Marami po siyang na-discover na totoo ang lahat ng nangyari sa Bible. Lalo na po yung doon sa Red Sea. Nung lumubog po, nalunod. Yung mga umahabol na mga Egyptian army po sa mga Israelites. Kaya ngayon po, umaga, bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe, panoorin po natin itong maikling video po, patungkol po dito sa natagpuan po ni John Waite. Dried blood is dead blood. All right, they can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs. All right, there's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with. All right, things keep changing. I don't profess to know everything.
However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you, those men's lives have changed. Hallelujah. Praise God. Pinatotohanan lang po na ito pong binasa natin sa 1 Peter chapter 1 verse 18 up to 18 to 19. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed. Tinubos po tayo from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Sa henerasyon po natin, ito po napanood natin na ito, pinatunayan lang po na tunay po na makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoon. More than 2,000 years po, dapat yung dugo na yan, hindi ho ba? Kapag ang isang dugo, pag tumagal na po sa panahon natin ngayon, ano po ang naaamoy natin? Di ba malansa? Mabaho na po yan. Nilalangaw, inuud na po yan. Pero itong dugo na ito, ano po? Buhay na buhay. Yan po yung dugo ng ating Panginoong Hesus. Nasa kasalukuyan.
Yan po yung pinagtubos po sa bawat isa't isa po sa atin. Wala pong ibang pwedeng umantay po nito. Even po yung gagawin, yung tinatawag nating mahal na araw. Yung mga sakripisyo po na yan, yung pagpapatulo ng dugo na yan, pagsusugat sa mga kanya-kanyang mga katawan, hindi po nila pwedeng tumbasan ang ginawa ng ating Panginoon. Hindi nila pwedeng tumbasan yung dugo ng ating Panginoong Jesus. Isang kapatak lang po ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya niyang linisin ang kasalanan ng more than 8 billion na tao sa kasalukuyan na nabubuhay po sa mundong ito. Ganyan po makapangyarihan, ganyan po buhay ang salita po, ang dugo po ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po sa umagang ito, pag-aralan po natin, ano pa po ba yung nadudulot, na ibibigay, na ipagkakaloob na po ng dugo ng ating Panginoong Jesus. The precious blood of Jesus is so powerful because it provides atonement through His blood. Pag sinabi pong atonement, ito po yung pagbabayad sala. Ano ba yung ibig sabihin ng atonement? Sa Hebrew words po, ang atonement, ito po yung kapar. Ano po? Ang ibig sabihin po niyan, to cover specifically with bitumen. Ito po yung bitumen po, ito po yung isa sa sangkap po ng yung ginagamit po sa kalsada, yung pong asfalto. Ano po? Yan po yung isa. Doon kung nasaan po, kung ano po yung sangkap ng asfalto. Yan po yung pinantatakip. Pagkatapos, ano po ang sabi? Figuratively, to expiate, sabi po, or condone, to placate or cancel. Appease, make an atonement, cleanse, disannul, forgive, be merciful, pacify, pardon, purge away, put off, make reconciliation. Sa dictionary naman po, yung atonement, reparation for a wrong or injury. In religious context, reparation or expiation for sin, the reconciliation of God and humankind through Jesus Christ. Pagbabayad sala. Kaya nga po, naririnig po natin yung katuruan na pinagbabawal po yung pagkain ng dugo. Ano po? Sino po yung mahilig kumain ng dinuguan? Na may kasamang putong lason. Ano po? Sarap na sarap po tayo. Pero alam po ba ninyo na ang dugo po, ito po yung sinasabi natin, dito yung buhay. Ano po? Hindi po yung puso. Ano po? Talagang yung sa dugo. Ano po? Kaya nga po, itong dugo, napaka-importante po sa atin. Lalo na ang dugo po ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po dito sa Leviticus chapter 17 verse 11, sabi po dito, at nasusulat, for the life of a creature is in the blood. Ano po? Sa lahat po ng mga nabubuhay, na may buhay, ano po? Ano ang sabi diyan? Ay nasa, alin po? Nasa dugo. And I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Sa Hebrews chapter 9 verse 22, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kaya dapat po nating ma-realize na po sa ating mga puso na ang pagkamatay po ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, ano po ang naidulot nito? Forgiveness. Kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kahit na po ano yung nagawa natin. Ano po? Kahit na ikaw ba yung number 1 na mamamatay tao, rapist ka, ano po? Corrupt ka. Pero kapag ikaw ay nagpahugas sa dugo ng ating Panginoong Hesus, yan po ay mabubura. Ano po? Ano naman po ang sabi sa Romans chapter 3 verse 25? God presented Christ as a sacrifice of atonement
ang Diyos Ama, pinresenta niya po si Kristo para saan po? Para maging sacrifice of atonement. Sakripisyo po, pambabayad sala through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. Basahin ko lang po yung mga iba pang verses. Sa Hebrews chapter 2 verse 17, for this reason, He had to be made like them. Sino po yung for this reason, He had to be made like them? Sino po ito? Si Jesus. Si Jesus po, totoo po na nagkatawan, 100% po na naging human po siya. Nagkaroon po siya ng flesh. Totoo rin po na siya ay 100% po na Diyos pa rin po. Kaya nga po dito ang sabi, fully human in every way. Sa lahat po ng pamamaraan, kung paano siya kumilos, kung paano po siya magsalita, paano po yung mata niya, talagang tao po siya. Kaya nga, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that He might make atonement for the sins of the people. Kung hindi po nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus, paano kaya tutulo yung dugo? Paano kaya yung sinasabi po sa salita ng Diyos na by His wounds, we are healed? Kung Espiritu po ang Diyos. Kaya nga po dito sa Hebrews chapter 9 verse 13 after 14, ano po ang sabi? The blood of goats and bulls and the ashes of the heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Him unblemished to God, cleanse our conscience from acts that leads to death, so that we may serve the living God. Kung noon po, yung blood, yung dugo po ng kambing at ng mga bulls, ito po yung ginagawang para ang isang tao ay ma-sanctify po siya, malinis po siya. Ini-sprinkle po sa kanya. Kung gawin kaya natin ngayong umagang ito, o gawin po natin sa henerasyon natin, siguro malansa po tayong lahat. Pero ang Diyos, napakarunong po ng Diyos. Kung yun po ginagawa nung lumang tipan, sa Kanya nakaplano na lahat. Alam niya po, na sa henerasyon po natin yung mga tao, magiging palaisip. Parang gusto nila na mas marunong pa sila sa Diyos. Pero ang Diyos, hindi po natin mauunahan sa mga plano niya na maganda po sa atin. Kaya nga po dito, ang sabi? Atonement for the sins of the people. Dito po sa sinabi niya sa Hebrews chapter 9 verse 13, ano pa yung kung yung dugo ng mga hayop na yon ay nililinis lang po yung panlabas. Pero ito pong sinabi rito sa verse 14, how much more then will the blood of Christ? Gaano pa kaya? Higit, itong dugo ni Kristo, who through the eternal Spirit offered Him unblemished to God, cleansed our conscience. Hindi lang po yung katawan natin ang nalilinis, lalong-lalo na yung ating konsensya, yung mga pag-iisip po natin from acts that lead to death. Tayo po, likas na masama po ang tao. Kaya nga po, ang bawat isa't isa sa ating, kung pagmasdan po ninyo, pag-aralan ninyo ang inyong mga kanya-kanya sarili, ang ating mga kanya-kanya sarili, ano po ang iniisip natin? Hindi ba laging pansarili natin? Yung pakinabang po sa atin? Tama po ba? O hindi? Lagi po yan. Pansarili po natin. At kung tayo po ay yung sinasabi dito na nililinis ng dugo ng Diyos yung ating konsensya, ano ba yung laman ng mga konsensya po natin? Ano ba yung mga iniisip natin? Kung minsan po mapatingin lang tayong mga lalaki sa babae, iba na po yung ating naiisip. Lalo na kung paano magbihis ang mga babae pa naman ngayon. Tama po ba?
kung bilang mga Kristiyano, mga born again, mga anak po ng Diyos, ano po, kung yung konsensya na yan, puno po ng karumihan, paano kaya tayo? Kung wala po ang dugo ng ating Panginoong Hesus na maglilinis nito. Kaya nga po, ang kailangan lang natin kapag nakakagawa po tayo ng hindi maganda, ng kasalanan, ano po, Lord, sorry po. Hugasan po ninyo yung aking kaisipan ng inyong banal na dugo para maging malinis yung aking konsensya. Lord, yung mata ko po, hugasan ninyo dahil kung ano-ano po yung nakikita nito. Dahil ang mata po natin, yan po yung bintana ng katawan po natin, ng buong pagkatao po natin. Kung ano ang nakikita mo, yan, pumapasok po yan sa katawan. Kaya nga po dito, napakahalaga po na atin pong malaman na ang dugo po ng Diyos ay higit na mas superior po sa kahit ano pong dugo ng hayop. Amen po ba? Ano po? Kaya nga po, dito makikita po natin kung paano po superior. Ang dugo ba ng hayop, pwedeng linisin yung konsensya natin? Hindi po. Ang sabi diyan, panlabas lamang. Ang dugo ng ating Panginoon, ni Kristo, pangloob po. Nililinis po yung konsensya natin. Yung kabuuan po ng pagkatao po natin. Kaya sa Revelation chapter 7 verse 13 to 14, ano po ang sabi? Then, one of the elders asked me. Si John po ang sumulat ng Revelation, ang nagsasalita po dito. Then one of the elders asked me, these in white robes, who are they? And where did they come from? I answered, Sir, you know. Sabi po ni John, Sir, alam po ninyo kung sino yung mga yan. And he said, these are they who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Ito daw po yung tanong po ng elders kay John. Sino ba yung mga yan? Sir, alam po ninyo kung sino sila. Ito po yung nandoon sa tribulation. Alam po ninyo yon, yung mga natira. Ano po? Sila po yung nanatili na hindi po nila hinayaan na marumihan po yung robe of righteousness po nila. Alam po niyo nung tinanggap ninyo si Kristo bilang sarili niyong tagapagligtas, yung pong robe of righteousness ng Diyos ay isinuot po sa atin. Kaya nga po dapat, yan po yung pinangangalagaan natin na dapat hindi marumihan. O kung narurumihan man po, nadudumihan man po yan, ano po, doon sa mga hindi natin sinasadyang mga nagagawa nating mga kasalanan, sabihin na po natin na sinadya na ninyo na ginawa ninyo ang isang kasalanan. Ano po, nandyan po yung banal at makapangyarihan na dugo ng ating Panginoon para hugasan po, linisin yung kasalanan na yan. Mawala po yan. Kaya nga po ito yung sinasabi dito. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Hinugasan nila. Ang ginagawa po nila dito, kung nagkukumitman po sila na, Lord, hugasan mo po ako muli sa iyong banal na dugo. Para itong kasalanan na ito, kung immorality man po ito, hindi maging, ano po yan, ay yung strongholds ng kaaway. Dahil po, ang kasalanan na maliit, kapag nanatili po yan, hindi mo hiningi ng tawad sa ating Panginoon, nagiging foothold po ng kaaway yan. Alam po ninyo yung foothold sa pintuan, yung bang pag naipasok mo na yung paa mo ng ganyan, between nung amba at saka nung pintuan, hindi mo na maisasara yan. Yan po yung foothold. Kapag hindi po natin hiningi ng kapatawaran o hindi tayo nagpahugas sa dugo ng ating Panginoong Hesus, magiging foothold po yan. Bandang huli, hindi na po magiging foothold yan. Magiging stronghold na yan. Lalo na kapag nakapasok na yan. Kahit na isara mo yung pinto, nakapasok na siya, maghahari na yung kasalanan sa iyo. Kaya nga po, sinabi dito, they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. To keep our robe of righteousness clean, we need to wash it with the blood of Jesus that atoned for our sins. Amen po ba? Kaya nga po, Pastor, okay lang po yung paulit-ulit ba?
na magpahugas ako sa dugo ng ating Panginoon sa mga nagagawa kong kasalanan. Okay po yun. Pero wag po kayong manatili sa kasalanan. Wag po kayong manatili na ginagawa ninyo o nag-i-enjoy kayo doon sa hinihingi ninyong kapatawaran sa ating Panginoon. Amen po ba? Pag-aaralan po natin yan mamaya. Dahil po kapag sinasadya na ninyo yan, ang ibig sabihin, matigas na yung puso ninyo. Hindi na kayo naniniwala sa salita ng Diyos o sa dugo ng ating Panginoon. Mamaya po pag-aralan po natin yan. Kung atin pong ina-acknowledge ang ating mga kasalanan na tayo po ay pinatawad ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng kamatayan niya doon sa krus. Kailangan po ma-maintain natin, mapanatili po natin na maging malinis po yung robe of righteousness na yan na nakasuot po sa atin. Amen po ba? Kaya the precious blood of Jesus is so powerful. It provides freedom through His blood. Freedom through His blood. Marami po sa atin na kung minsan po hindi natin nakikita kung ano po yung nagawa ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Paano tayo pinalaya? Paano tayo nakalaya? Doon sa luma nating pagkatao. Sa Ephesians chapter 1 verse 7, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. He is so rich. Sagana siya. Saan po? Sa kabaitan, sa kabutihan. At yung biyaya niya po ay labis-labis. Na purchase, binili. Binili po tayo. Saan? Yung pagkalaya, para maging malaya po tayo. Sa anuman pong klase o uri ng mga kasalanan. With the blood of His Son. Sa Galatians chapter 3 verse 13 up to 14, Christ redeemed us from the curse of the law. Si Kristo po, niredeem tayo, tinubos po tayo. Saan? Doon sa sumpa ng kautusan. By becoming a curse for us. Siya na walang bahid na kasalanan ay naging kasalanan para lang sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Naunawaan po natin yon. Na siya na walang bahid na kasalanan ay naging kasalanan po. Para po? Ano ang sabi dito? For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. He redeemed us in order that the blessings given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus. Tinubos po tayo para Para yung blessing po na naranasan o pinagkaloob kay Amang Abraham ay maranasan din po ng mga hentil. Yung mga hentil po yan, yung hindi mga Hudyo. Ang mga hentil po, tayo. Ganyan po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano po ang sabi niya? He redeemed us in order that the blessings given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Sino po yung nakakaranas ngayon ng blessing na katulad po na ipinagkaloob ng Diyos kay Amang Abraham? Alam po ninyo, kung atin pong pag-aaralan ang buhay po ni Abraham, si Abraham po nanatili siyang tapat doon sa ipinangako sa kanya ng Diyos. Hindi man lang po nanghina, hindi man lang po nag-wave yung kanyang pananampalataya. Yung pangako ng Diyos sa kanya na magkakaroon siya ng anak. Yung kanyang pananampalataya po talagang matatag. Kahit na po ilang taon siyang naghintay, hindi siya nagapi ng kaaway. Wala po yung doubt, yung unbelief sa kanya. Kaya nga po yung blessing na ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon na magiging ama ka ng maraming nasyon. Ano po? Tinupad po ng Diyos yun. Kaya tayo po, yung mga pangako po ng ating Panginoon, kung ano po yung pinangako niya kay Abraham, yan din po yung pangako niya sa atin. Ang gusto ng Diyos, maranasan po natin yung buhay na walang hanggan.
ang gusto po ng Diyos, makasama po natin siya. Kaya nga ipinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, yung mga curses po, pinalaya na po tayo dyan. Napalaya na po tayo. Kaya nga po, dito sa, pinag-aaralan natin dito, yung freedom from sin, gaano ba katindi? Gaano ho ba makapangyarihan? Paano tayo pinalaya sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus? Freedom from sin. Sa Romans chapter 3 verse 9, what shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all, for we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. Tayo pong lahat, nasa ilalim po tayo ng kasalanan. Tayo pong lahat ay nagkasala. Lahat po tayo, may bahid po tayo ng kasalanan. Walang santo sa mga taong pinanganak sa bundong ito. Amen po ba? Kung may santo, bakit noon sa lumang tipan, bakit hindi naisip ng mga tao na ginawa na sana nilang santo si Eva at si Adan? Bakit hindi nila ginawang santo si Abraham? Bakit hindi nila ginawang santo sila Moses? Bakit sa kapanahunan natin ang daming ginagawang santo? Tahimik po ang lahat. Ang sabi po dito, for we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. We are all freed from the power of sin by Christ's death on the cross. Amen po ba? Kayo pong lahat, tayong lahat na tumanggap kay Kristo. Ito pong, we were all freed from the power of sin. Dapat po, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa buhay po natin. Bakit? Dahil po sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil po doon sa ginawa niya, doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Romans chapter 3 verse 23 to 24, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat po ay hindi umabot sa kaluwalhatian po ng Diyos dahil nga makasalanan tayong lahat. Sa verse 24, ano po ang sabi? And all are justified freely. Tayo po ay pinawalang sala. Libre po yan. Hindi po tayo dumaan sa korte. Na kumuha po tayo ng lawyer na binabayaran po. Dito po, ano ang sabi? And all are justified freely by His grace. Through the redemption that came by Christ Jesus. Kung ano po ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, napako po siya. Naghirap po siya diyan. Kaya nga po, sabi ng kasulatan, hindi mo na maitsurahan si Kristo. Hindi na siya mukhang tao. Bakit? Dahil doon sa kasalanan po ninyo, sa kasalanan ko, na siya na walang kasalanan, na walang bahid ng kasalanan, na naging kasalanan po. Yan po yung itsura ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi mo na po siya makikilala. Kaya nga po, hindi ba tayo nagpapasalamat? Hindi ba tayo grateful? Ano po? Naririto tayo dahil doon sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Doon sa pag-ibig ng Diyos Ama na pinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak na lahat ng kasalanan natin ipinatong sa Kanya na walang kaalam-alam, walang bahid na kasalanan. Hindi ba tayo pwedeng magpasalamat? Hindi ba tayo grateful? All are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Tingnan po natin ito, yung typology of Christ in the Old Testament. Pag sinabi pong typology,
ito po yung, ano ba yung karakter ni Jesus na nakikita dito sa mga nauna po, o kay Moises, kay Abraham, ano po, sa atin, ano po, pag-aralan po natin kung ano po ito. Leviticus chapter 16 verse 8 to 10. He is to cast lots for the two goats, one lot for the Lord and the other for the scapegoat. Aaron shall bring the goat whose lot falls to the Lord and sacrifice it for a sin offering. But the goat chosen by the lot as the scapegoat shall be presented alive before the Lord to be used for making atonement by sending it into the wilderness as a scapegoat. Kung babasahin po natin ang chapter 16 na ito sa verse 1, meron po kasing nangyari dito. Bakit iniutos po ito ng Diyos? Ano po? Bakit ipinapagawa niya ito kay Aaron? Dahil po yung dalawang anak po ni Aaron, ano po, nagkasala po sila sa ating Panginoon. Hindi po kinukuha po nila yung masasarap doon sa mga offering ng mga Israelita. Ano po, sila ang kumakain dito. Kung makikita, kung babasahin po ninyo yan, hindi ko na po ikukwento dahil mahaba pa po ito. Kaya nga po dito, anong sabi ng Diyos? He is to cast a lot for the two goats. Ano po? Yung isa, ano po, ay i-offer po sa Diyos. Yung isa po ay magiging scapegoat. Ano po? Ang sabi po dyan, yung sacrifice it for a sin offering. Yung isa pong goat. But the goat chosen by Lot as the scapegoat shall be presented alive before the Lord to be used for making atonement by sending it into the wilderness as a scapegoat. Tumalon po tayo doon sa verse 21. Same chapter din po dito. Ito naman po yung tungkol naman po sa mga ibon. Sabi po dito, he is to lay both hands on the head of a live goat. Live goat ay parehas pa rin pala ito. Live goat, and confess over it all the wickedness and rebellion of the Israelites, all their sins, and put them on the goat's head. He shall send the goat away into the wilderness in the care of someone appointed for the task. The goat will carry on itself all their sins to a remote place, and the man shall release it in the wilderness. Dalawa pong kambing ang pinakukuha po, pinadadala ng ating Panginoon kay Aaron. Yung isa po ay papatayin niya. Ano po? Papatayin niya pagkatapos, i-sprinkle niya po yan. Yung dugo po niyan, doon sa mercy seat. Tapos yung isa naman po na buhay, ipapatong po ni Aaron yung kamay niya sa ulo po ng kambing. At pagkatapos po, lahat ng kasalanan, ano man po yung nagawang kasalanan ng buong Israel, ano po, ng bansang Israel, doon po, sasabihin niya doon. Ilalagay niya lahat doon. At pagkatapos po, itong kambing na ito, meron pong isang nakatalaga dito, ilalabas po yan, dadalhin po doon sa disyerto. Ano po, pagkatapos po, papakawalan na doon, hahayaan na po yung kambing na yon. Ano po, pero yung pong kasalanan ng buong Israel, nandoon po sa kambing na yon. Kaya nga po kanina nagkukwentuhan po kami, nagsishare po si Bishop, sabi niya, sino po yung mahilig kumain ng kambing? Dapat po, maging maingat kayo. Baka po yung makain ninyong kambing, yun po yung naging scapegoat. Baka yung kasalanan ng mga Israelita, makain ninyo. Mapunta po sa inyo. Kaya po natawa po ako kay Bishop kanina. Kaya nga po, ito po yung typology. Ano po yung typology dito? Paano yung pong mga kambing, itong kambing na ito na pinatungan ni Aaron ng kamay at yung mga kasalanan doon ay kanyang ilagay doon at pinakawalan po sa disyerto. Si Kristo po ganyan. Nung namatay po siya sa krus, lahat po ng kasalanan natin, nasa sa Kanya lahat. Inako niya. Siya na walang kasalanan. Inosente po siya. Inosente po ang ating Panginoon. Pero lahat ng mga kasalanan po ng bawat isa't isa sa atin, inako niya. Kaya nga wala na tayong dapat gawin eh. Hindi na po tayo dapat magpapako pa sa krus. Hindi na po dapat na hampasin pa natin yung sarili po natin.
sugatan natin, maglakad, magbuhat ng krus na mabibigat. Hindi po matatanggal ang kasalanan ninyo kung gagawin po ninyo yan sa mahal na araw. At kung nakita namin kayo, kami ang mismong papalo sa inyo. Hindi po latigo ang gagamitin ko. Baka yung pong tubo na dos ang kapal. Para malaman ninyo kung ano talaga yung sakit. Wala pong pwedeng tumumbas po sa ginawa ng Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa't isa po sa atin. Kaya nga po pinakawalan yan sa disyerto yung kambing na yon. Ang ibig sabihin po nun, hindi na aalalahanin pa ni Kristo yung mga kasalanan po natin. Ng Diyos yung kasalanan po natin. Kaya nga po sa Isaiah 53 verse 6, ano po ang sabi? All of us like sheep have strayed away. We have left God's paths to follow our own. Yet the Lord laid on Him the sins of us all. Tingnan po ninyo ito. Pagmasdan po ninyo. Tayo na ang nagrebelde. Tayo na ang nagkasala. Tayo na ang gumawa lahat ng uri ng kasalanan. Pero sino ang gumawa ng paraan para ang tao ay hindi tuluyan o lubusang mapahamak o diretso sa impyerno? Sino po ang gumawa niyan? Walang iba kung hindi ang Diyos. Tayo na ang gumawa ng kasamaan, pero ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para tayo ay hindi lubusang mapahamak o mapunta sa impyerno. Gumawa siya ng paraan. Ano yung paraan na yon? Yung pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo upang sa pamamagitan ng kanyang banal at makapangyarihan na dugo, malinis po yung ating mga kasalanan. Ganyan niya po tayo kamahal. Yung lagi natin naririnig na salita na lamaran, balasubas tayo. Pero ang Diyos pa rin po, hindi niya tayo hinayaan na mapahamak. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Naunawaan ho ba ninyo? Mga kapatid, meron pa ba tayong karapatan na mag-backslide? Meron pa ba tayong karapatan pala talikuran natin ng ating Panginoong Jesus? Na sa kasalukuyan nararanasan ninyo ang biyaya niya. All of us like sheep have strayed away. We have left God's path. Umalis tayo. Gumawa tayo ng sarili nating pamamaraan. Pero ang Diyos, yung pagmamahal niya, hindi nabawasan. Mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ang mga salita ng Diyos. Na sa umagang ito, inyo pong naririnig at binabasa. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Freedom from sin, freedom from sickness and disease. Freedom, kalayaan po sa sa sakit. Tandaan po ninyo yung sickness ay iba po sa disease. Yung sickness po, ito po yung sakit sa ulo, sipon, lagnat, trangkaso. Yung disease po, yan po yung sa sakit sa bato, sakit sa puso, cancer. Yan po yung disease. Lahat po niyan, sakit sa ulo, kung meron kang sakit sa ulo, yung COVID na ginawa ng tao na yan, pinalaya na po tayo dyan. Protektado po tayo dyan. Sino po naniniwala niyan? Ako po naniniwala ako dahil nung kapanahunan na nag-lockdown po, talagang naranasan ko po yan. Kung ano yung protection po ng ating Panginoon sa buhay ko po. Typology rin po ito sa Old Testament. Yung 2 birds naman po ito. Kanina po, 2 kambing. Kaya mag-ingat kayo pag kumakain kayo kambing, ha? Tanong muna ninyo kung scapegoat yun. Dito naman po sa Leviticus chapter 14 verse 5 to 7, the priest will order that 1 bird be slaughtered over a clay pot filled with fresh water. Ano po? Yung isa daw pong ibon, papatayin po ito pagkatapos, ano po yan? Ano po? Ilalagay po doon sa pot
filled with fresh water. He will take the live bird, the cedar stick, the scarlet yarn, and the hyssop branch, and dip them into the blood of the bird that was slaughtered over the fresh water. Yung buhay na ibon po, ilulubog din po saan? Kung saan po inilubog yung pinatay na isang ibon. The priest will then sprinkle the blood of the dead bird 7 times on the person being purified of the skin disease. Kung sino man po yung tao na yon na merong karamdaman po, ano ang gagawin? I-sprinkle po, iwiwisik po yung dugo nung patay na ibon 7 beses. Kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, kung gagawin kaya natin ngayon ito, meron pa kaya magpapagamot? Siyempre, paglabas mo, kung winisikan ka ng dugo ng ganyan, ano yung amoy mo? Siguro wala na, magpapagamot. Kung ganito pa rin. Pero ano po ang sabi? When the priest has purified the person, he will release the live bird in the open field to fly away. Ang ibig sabihin po nito, lahat po ng karamdaman na meron tayo, kapag Lord, ibinigay mo na sa Kanya, Lord, ito pong karamdaman na ito. Ano man pong klaseng karamdaman na yan? Naniniwala po ba kayo na kaya kayong paggalingin ng ating Panginoon? Kayang linisin ang dugo ng ating Panginoon niya. Kaya nga po, dito sabi, yung save, ano po yung ibig sabihin ng save? Pinag-aralan na po natin ito noon. Yung Greek word po ng save ay sozo. To save, that is, deliver or protect, literally or figuratively, heal, preserve, save, self, do well, be made whole. Isaiah 53 verse 4 up to 5. Surely He took up our pain and bore our suffering. Yet we consider Him punished by God, stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. By His stripes we are healed. Hallelujah. Kaya nga po, alam ninyo, kung sinasabi po ninyo, o bilang mga mananampalataya na, kapag sinasabi pa po ninyo, na kasi po, lahi namin ito. Lahi namin yung mataas ang presyon, lahi po namin yung diabetic, mataas ang sugar, lahi po namin yung mababa ang presyon, lahi po namin yung mainitin ang ulo, lahi po namin yung lahat ng lahi, kung may anong meron ka. Pero sinasabi mo naman, anak ka ng Diyos. Nilinis ka na ng Kanyang dugo. At sabi ng 2 Corinthians 5:17, at kung sino man ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang na. At yung lumang pagkatao mo, kasama na po yan. Yung lumang pagkatao, ano ba yung lumang pagkatao? Kung ano ka noon, ano man yung mga karamdaman mo na yan, ano man yung sitwasyon mo sa buhay, wala na yan. Dahil, ano yung meron ka ngayon? Yung pinagkaloob, yung bagong buhay na pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Ano yung bagong buhay na yan? Wala na po yung mga sumpa. Wala na po yung mga sakit na yan. Amen po ba? Kaya dito po, hindi sinasabi po dito na spiritual po yung pinagaling, kung hindi, physical lahat. Amen po ba? Kaya kayong may mga karamdaman pa, na hindi po, o inaalagaan po ninyo, na sinasabi pa ninyo na mataas pa ang inyong blood, yung mataas pa po yung high blood ninyo. Mataas pa rin po yung mga sugar ninyo, diabetic kayo. Kapatid, para hubang minamak ninyo, hindi parang minamak ninyo ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon o mismo ang ating Diyos. Ang sinasabi po dyan, surely He took up our pain. Kinuha na niya po, inangkin na niya. Pagkatapos tayo po, ang hirap pa
na mabago yung kaisipan natin. Kaya nga po napaka-importante yung renewing, yung matransform yung ating kaisipan, ma-renew yung ating kaisipan. Paano ma-renew, paano matatransform yan? Sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Kaya nga po tandaan ninyo, by His wound, we are healed. Amen po ba? Ano man po yung karamdaman ninyo na meron kayo, pinagaling na po kayo sa pamamagitan ng mga latay ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Isa po yan. Isa sa, ebidensya, yung ating senior pastor. Ako po, talagang pinagmamalaki ko po. Hindi po si Pastor Manny ang pinagmamalaki ko. Kung hindi yung ginawa ng ating Panginoon sa kanyang buhay na pinagaling na po siya sa pagdadialysis. Naghahanap po kasi tayo ng milagro. Nasa harapan na po natin yung milagro. Ayaw lang po natin pansinin. Ang gusto natin, makakita pa tayo ng iba. Nandyan na po yung milagrong yan. Pinagaling na po siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng sugat, ng latay ng ating Panginoon. Amen po. Kung ano po yung ginawa ng ating Panginoon, pinagaling niya si Pastor Manny, hindi ba niya tayo kayang pagalingin? Yung Diyos ba ni Pastor Manny, iba ba yung Diyos natin? Hindi ba pareho lang po ba? Ano po ang dapat natin gawin? Manampalataya po tayo. Faith. Do you believe? Na yung mga prayer request po natin kanina na mangyayari po yung mga iba't ibang klaseng milagro dito sa bahay-sambahan natin mangyayari. Paniniwala po ba kayo? Wala pong imposible sa ating Panginoong Jesus. Ano pa po ang sabi ng Matthew chapter 8, verse 16 to 17? When evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirit with a word, and healed all the sick. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. Ang kailangan lang po natin, tanggapin po natin yan. Manampalataya po tayo sa salita po ng ating Panginoon. Amen po. Freedom from poverty. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Ito po yung isa pa rin na kalayaan na dapat po nararanasan natin o maranasan po natin yung freedom from poverty. Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, you know the generous grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your sakes, He became poor so that by His poverty, He could make you rich. Ang ating Panginoong Hesukristo po, nandun po siya sa trono, sa kalangitan po. Ano ba ang meron doon? Kaginhawaan. Kapayapaan. Lahat po ng magaganda nandoon po sa langit. Pero alang-alang sa akin, alang-alang sa inyo, alang-alang sa ating lahat, nagpakababa po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, nagkatawang tao siya. Naranasan niya kung ano yung tao. Ano yung isang tao dito sa lupa. Kaya nga po, siya na napakayaman sa madaling salita. Ano po ang nangyari? Iniwan niya lahat yan. Sinamahan niya tayo dito. Para ano lamang? Para maranasan mo. Maranasan natin. Ano yung kaginhawaan? Paano po na tayo ay maging mayaman? Itinuro po yan ng ating Panginoong Hesus. Pero ang tao likas na matigas ang ulo. Ayaw niya yung pamamaraan ng Diyos. Kung ito po ay pinagbubulay-bulayan mo, ako kanina, madaling araw, kanina po, dinatan ako ni Bishop, pinagbubulay-bulayan ko pa rin po ito. Kaya kanina po, yung pinanood natin, talagang naiiyak po ako. Ganito ako kamahal ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, pinatunayan niya, yung dugo niya yun, buhay. Buhay. Pero marami pa rin sa atin na may doubt. Pero pinatunayan na nga niya, 2,000 na po years ago pa, yung dugo na yon.
pero buhay pa rin. Hindi ho ba himala? Sino ba sa atin? Subukan nga natin, kung magagawa natin yung mga namatay po natin, mga kamag-anak, kumuha na lang kayo kung ano yung natira doon, tapos ipa-DNA ninyo, o ano man po yung gusto nyo, kung talagang buhay pa rin yung mga na yan. Wala pong pwedeng makagawa niyan, maliban lang sa ating Panginoon. Siya po. Kaya nga po, tandaan ninyo, yung poverty na yan, dapat hindi po natin nararanasan. Kaya nga po, ano po ang sabi, bakit tayo tinubos? Para maranasan din po natin kung ano yung binigay niya kay Abraham na pagpapala, ay maranasan po natin. Amen po ba? Kung gaano kayaman si Abraham, dapat ganun din po tayo. Totoo, pastor? Ayoko niyan. Sabi niya, no? Totoo ba, pastor? Aba, totoo. Totoo po, kung maniniwala ka lang. Kaya hindi ka mayaman kasi, hindi ka na naniniwala. Maniwala ka lang sa salita po ng Diyos. Hindi po natin mararanasan itong kahirapan na ito. Kaya nga po, madalas, tingnan po ninyo, meron po yung isang kapatid natin sa pananampalataya, nangangalakal lang po. Pero hindi po siya nahihirapan mangalakal. Ano po, iiklaan ko lang. Bakit? Dahil sinusunod niya po yung pamamaraan ng Diyos. Hindi ba yung mga nangangalakal po, kaya tinawag natin nangangalakal, nangangalkal po yan sa mga basura? Yung iba, karamihan po yan. Pero siya po, nung ginawa niya po, talagang pinahawakan niya ang salita ng Diyos. Ano po, lahat ng mga bahay na dinadaanan niya, nakaredy na po yung mga kalakal. Ibinibigay na lang sa kanya. Hindi ba siya mayaman? Mayaman siya. Bakit? Paano siya naging mayaman? Nangangalakal, pastor, paano naging mayaman? Mayaman siya sa salita ng Diyos. Mayaman siya dahil hindi pinaniwalaan niya, pinanghawakan niya talaga yung salita ng Diyos. Tayo rin po. Pwede nating maranasan yan. Amen po ba? Ano pa po ang sabi ng Romans chapter 8, verse 32? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Kung pinagkaloob po ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para sa atin, hindi niya ba pwedeng ipagkaloob kung ano yung pangangailangan mo? Naniniwala ka ba doon? Kailangan lang po nating maniwala sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Hesus. Ano pa po yung kalayaan na nakamtan natin? Freedom from the fear of death. Sa Hebrews chapter 2, verse 14 up to 15. Marami pa po kasi sa atin ang natatakot na mamatay. Di ba? Sabi ko na sa inyo Hindi kayo sumasagot Ano po? Pero ito po yung fear of death. Ano po ba ito? Basahin po natin sa Hebrews chapter 2, verse 14 up to 15. Because God's children are human beings, totoo naman po, tao tayo, ano po? Made of flesh and blood, ano po, meron tayong laman at dugo. The Son also became flesh and blood. Nag-a-agree ho ba kayo? For only as human being could He die. And only by dying could He break the power of the devil. Amen po ba? Kaya po, noong napako, namatay ang ating Panginoong Hesukristo, inilibing po siya. Akala ng kaaway, panalo na siya. Hindi niya alam, yun yung pala yung pagkatalo niya. Natalo po siya diyan. Bakit? Dahil po nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesukristo. Akala ni Satanas at ng kanyang kampo na demonyo, pumapalakpak na po sila doon. No? Katapusan na ng mga Kristiyano. Pero hindi po nila alam, sila pala ang natapos. Tapos na po sila. Alam po ninyo bakit nakakagawa si Satanas at ang kanyang kampo na demonyo sa buhay po ng bawat isa't isa sa atin? Kasi pinapayagan natin. Kung hindi mo papayagan yan, hindi makakagawa si Satanas. Bakit?
Dahil, ano po yung pinag-aaralan natin? Yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Nasa sa atin po yan. Ano po yan? Ano pa ang sabi po? Only by dying could He break the power of the devil who had the power of death. Only in this way could He set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying. Kaya po, dito makikita po natin, tayo pong mga Kristiyano dapat, sinasabi po natin na tunay tayong mga anak po ng Diyos, nananampalataya, naka-cover, nakaprotekta ng dugo ng ating Panginoon. Nilinis tayo ng ating Panginoon sa kanyang dugo. Dapat po, hindi na tayo natatakot na mamatay. Dahil pag namatay ka, alam mo, pupunta ka, makakasama mo ang ating Panginoon Jesus. The precious blood of Jesus is so powerful because it provides protection through His blood. Amen po. Protection through His blood. Bakit po kailangan natin yung protection po ng dugo ng ating Panginoong Jesus? Sa 1 John chapter 5 verse 19, we know that we are children of God and that the world around us is under the control of the evil one. Alam po natin na anak po tayo ng Diyos. At habang tayo po ay nandito sa sanglibutang ito, lahat po na nakapaligid po sa atin ay nasa ilalim po o nasa control po ng kaaway natin, si Satanas. Kaya nga po, ano nangyayari sa kapaligiran? Ano po yung kapaligiran natin? Matiwasay po ba? Mapayapa po ba? Hindi. Bakit? Ano yung nangyayari dyan? Yan po yung mga gawa ng kaaway natin. Ano po? Yung patayan, yung rape, yung hatred, unforgiveness, ano po? Selfishness, gera, ano po? Gawa po ng kaaway yan. Nasa sa kanila pong kapangyarihan yan. Kaya nga po yung katanungan, bakit kailangan natin ang proteksyon ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Ano po ba ang sabi sa mga salita po ng ating Panginoon? Exodus chapter 12 verse 13. But the blood on your doorpost will serve as a sign, marking the houses where you are staying. When I see the blood, I will pass over you. The plague of death will not touch you when I strike the land of Egypt. Ito pong kwentong ito, noon pong gawin na po ng ating Panginoon, dahil napakatigas po ng ulo, ng pero ng Egypt. Ayaw niyang pakawalan ng mga Israelita. Kaya nga po, iniutos ng ating Panginoon. Sige, sabi niya, maglagay kayo ng dugo ng lamb sa mga doorpost ninyo. Sabi niya, kaya pag dumaan sa hating gabi, yung anghel ng kamatayan, kapag nakita niya yung dugo na yan nasa doorpost ninyo, lalampasan niya yan, hindi mamamatay yung inyong firstborn. Pero yung mga hindi po naglagay, pati yung pinaka-presidente po ng Egypt, yung anak niya po, patay. Ganyan po makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang sabi niya, I will pass over. Lalampasan ko. Sabi. Kaya po yung proteksyon ng dugo ng ating Panginoon, tuwing ako po ay aalis sa amin, lagi po ako nag-uusal o nananalangin po, Lord, yung pong proteksyon ng inyong banal at makapangyarihan na dugo, ang akin pong hinihingi. Sa bahay po namin, kung iiwan ko po yung mga anak ko sa aking mga anak, sa aking misis, sa akin po kung saan kami pupunta, even po dito sa church. Napakahalaga po niyan. Para po hindi makakilos ang kaaway po sa atin. Yan po yung protection po natin. Sino po yung gumagawa nito? Kung hindi po niyo ginagawa, gawin po ninyo. Hingin po ninyo lagi ang protection po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa po ang sabi sa Exodus chapter 12 verse 23? When the Lord goes through the land to down the Egyptian, He will see
the blood on the top and side of the doorframe and will pass over that doorway, and he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. Kaya nga po tayo, bilang mga mananampalataya, hindi po tayo basta-basta nagagalaw ng kaaway. Tandaan po ninyo yan. Lalo na kung lagi po tayo nagpapaprotekta sa dugo po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kung ang mga Israelita po ay pinotektahan po sila doon sa yung pagkawasak po na yung mamatay po yung mga firstborn po nila doon sa Gosen, doon sa Egypt, gaano pa kaya ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Very powerful po ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya alam po ninyo, yung bago kayo matulog, ito po isa sa mga panalangin ninyo. Na habang natutulog po kayo, protektahan po kayo ng ating Panginoong Jesus sa kanyang banal na dugo. Hindi ba yung iba, may nababangungot? Yung iba, natulog, kinabukasan, hindi na nagising. Protektahan kayo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, ako ginagawa ko po yan, kaya laging masarap ang tulog ko. Mahimbing po ako. Kagabi po, hinihintay ko yung pangalawa kong anak na dumating. Hindi ko po alam, dahil po pinakikinggan ko yung message at saka binabasa ko ito. Lord, protektahan mo po ako ng yung banal na dugo. Kahit na po yung anak ko na nandun sa labas. Yung pamilya ko po nandun sa pulumbulo. Wala na, nakatulog na po ako ng mahimbing, hindi ko na alam, dumating. Kanina pagkagising ko, hinahanap ko, akala ko hindi pa umuwi. Nakita ko na, sarap pala naman ng tulog doon sa kabilang kwarto. Yan po yung nagagawa ng proteksyon. Meron kang peace. Meron kang kapayapaan. Iba po yung proteksyon ng ating Panginoong Jesucristo. Dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Huli po, the precious blood of Jesus is so powerful because it provides victory through His blood. Victory. Alam po ba ninyo na tayo ay victorious na? We are more than conqueror. Kaya po tayo, hindi po tayo nakikipagdigma para po tayo ay maging manalo. Kung hindi tayo po ay nakikilaban, nakikipagdigma, nakikipag-away sa ating kaaway, dahil tayo po ay panalo na. Pinoprotektahan na po natin ito na hindi pwedeng kunin ng kaaway o matalo tayo. Kaya tayo po ay dapat lumaban. Ipagtanggol po natin yung kalayaan na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang banal at makapangyarihan na dugo. Sa Revelation chapter 12 verse 9 to 11, ano po ang sabi? The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Then I heard a loud voice in heaven say, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Messiah. For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. Ano po? Ito pong bigyan ko lang ng diin ito. For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night. Alam po ba ninyo na tayo po, araw at gabi, ina-accuse po tayo ni Satanas? Alam po ninyo yung kwento ni Job? Noong pong nagmi-meeting ang ating Panginoong Jesus doon sa court of heaven, in second heaven po, hindi ba dumating si Satanas? O Satanas, saan ka galing? Sabi ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Parito't paroon, namamasyal pala siya. Pinagmamasdan niya tayo, pinapasyalan niya tayo. Kaya nga sabi ng Diyos, pagmamalaki niya, kinonsidera na muna ba yung anak ko na si Job? Ano po ang sabi ni Satanas? Pinagpapala mo lang yan. Tapat lang si Job sa iyo dahil pinagpapala mo lang. Kasi binibigyan mo ng malakas na katawan. Tayo po, ganyan ang ginagawa niya. Araw at gabi. Tignan mo yung mga member o yung mga tiga Calvary Temple.
Kayo naman, Lord, sabi ni Satanas niya. Kaya nga, ganyan ang mga tiga Calvary Temple, kasi pinagpapala mo lang sila. Tignan ko, yung mga ilan-ilan, yung kalahati dito, pahirapan mo. Tignan ko kung mananatili pa siya sa inyo. Alin kaya sa dalawa? Yan po yung ginagawa ni Satanas araw at gabi sa bawat isa't isa sa atin. Kaya nga, kung may bumabagsak po sa atin, ano po, yung sasabihin, ay, ganyan pala ang buhay ng born again, ayaw ko na. Ala, tuwan-tuwa na po si Satanas niyan. O hindi ba sabi ko sa iyo, yung mga tiga Calvary, hindi naman lahat natapat sa iyo. Tingnan mo. O, meron. O, tingnan mo, umalis na sa Calvary. Pumunta na doon, sa iba. Doon kasi, hindi masyadong masakit yung mga sermon nila. Sa Calvary kasi, puro karne ang pinapakain eh. Doon, yung nakakakiliti lang sa tienga, ang message doon. Ganyan po si Satanas. Kaya ito po, totoo po ito. Kaya po, tayo na tunay na talagang tinanggap natin si Kristo bilang sarili natin tagapagligtas, may proteksyon po tayo sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Panalo na po tayo. Huwag ninyong isusuko yan. Kahit na araw at gabi na pumupunta roon si Satanas na ina-accuse tayo sa harapan ng ating Diyos, dapat maipagmalaki ng Diyos na yung mga tiga-Calvary katulad ni Job na hindi niya isinuko yung kanyang pananampalataya. Kahit na pa doon sa bingit ng kamatayan. Kaya nga po dito, sabi doon sa verse 11, they triumphed over him, Satan, by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. By the word of their testimony. Kaya nga po, we can overcome Satan through the blood of Jesus and the power of our declaration. Kaya nga kung ano man po yung mga problema, mga pagsubok na inyong pinagdaraanan, ano po, madalas pinahihintulutan po ng Diyos yan. Hindi niya po ibinibigay, pinahihintulutan niya. Basahin po yung kwento ni Job. Wala siyang binigay kay Job. Kahit na po yung mga namatay yung kanyang mga anak, hindi po ginawa ng Diyos na binigay niya yan. Pinahintulutan niya. Para Para patunayan ng Diyos kay Satanas na itong si Job, tapat yan, hindi yan tatalikod sa kanyang Diyos. Sa Psalms 107, verse 2, has the Lord redeemed you? Kayo ba ay tinubos ng Diyos? Then speak out. Magsalita kayo ngayon. Kung tinubos tayo ng Diyos, dapat magsalita tayo. Ano po ang sabi dito? Tell others He has redeemed you from your enemies. Amen po. Ipatutuo natin, sabihin natin na tayo ay tinubos ni Kristo sa kanyang banal at makapangyarihan na dugo. Kaya pinatututuo ko na ako ay anak ng Diyos. Pinatututuhanan ko na buhay ang aking Diyos. Pinatutuhanan ko na ang Diyos sa Calvary Temple ay buhay at tapat sa kanyang mga pangako. Ito po yung sinasabi dito. Has the Lord redeemed you? Kung tinubos tayo ng Diyos. Patutuhanan po natin sa mga testimony po natin na yan. Sa buhay po natin, dapat nakikita po yan. Speak out. Tell others He has redeemed you from your enemies. By declaring what the blood of Jesus has done for us, we can overcome the enemy. Amen po. Huwag ninyong hahayaan na ito po, lagi ko sinasabi ito, pinapaalalahanan yung mga CEO ko po, na dito sa loob ng kwartong ito, lahat ng mga pinatutuo mo kay Jesus, tandaan ninyo, naririnig ng mga kaaway na nasa loob, sa labas ng pintong yan. At paglabas natin sa pintong yan,
tingnan ko nga kung totoo yung sinabi mo, pinatutuo mo kanina. Yan po ang gagawin ng kaaway. Ganyan niya po tayo, day and night. Ganyan na tayo kinokondemn, ina-accuse ng kaaway. Kaya nga, kung paglabas sa pintong yan, bumigay ka kaagad, kapatid, nasa sa iyo ang desisyon. Kung bibigay ka kaagad. Tandaan mo, lagi mong ipatutuo, lagi mong sabihin, ako ay protektado ng banal at makapangyarihan ng dugo ni Kristo Satanas. Wala kang pwedeng gawin sa akin. I have the authority. God has given me the authority. Ang Diyos binigyan niya ako ng kapamahalaan, Satanas, para lamukutin ka, para talunin ka, para apak-apakan ka. Wala kang kapangyarihan, Satanas, sa buhay ng mga anak ng Diyos. Lalong-lalo na sa akin. Dapat ganyan po yung ating pananalita. Ipamukha po natin kay Satanas at sa kanyang mga kampo na demonyo. Talunan na po sila. Tayo po yung victorious. Tayo po yung panalo na. Huwag po natin isuko yan. Huwag nating ibigay. Kung makakakuha ng tabla si Satanas, pinahintulutan na naman ninyo. Huwag ninyo yung pahayaan na makakuha siya ng tabla. Amen po ba? Dapat laging zero si Satanas. The precious blood of Jesus. Ano po yung una? Atonement through His blood. Freedom through His blood. Protection through His blood. Victory through His blood. Sa Hebrews chapter 10 verse 26 to 29, if we deliberately keep on sinning, kung tayo po ay patuloy na sinasadya natin na magkasala, after we have heard, have received the knowledge of the truth, kung patuloy pa po kayo, tayo, nasasadyain po natin na gagawa ng kasalanan o magkakasala, ano po ang sabi? After we have received, pagkatapos ninyong tinanggap, ano po ang tinanggap ninyo? Knowledge of the truth. Yung kaalaman, yung katotohanan. Ano yung katotohanan na yan? Yan po yung salita ng Diyos na magbuhat kanina, nababasa po ninyo at naririnig ninyo sa akin na aking sinasabi sa inyo. Ano po ang sabi? No sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and raging fire that will consume the enemies of God. Yung mga nagsasadya po, ginagawa nila, pinaplanuhan nila na gumawa ng kasalanan, yan po yung mga kaaway ng Diyos. At ngayon narinig ninyo ang salita ng Diyos. Tinanggap ninyo, naunawaan ninyo, at kung gagawa pa kayo, sasadyain pa ninyo na gumawa ng kasalanan, kaaway na kayo ng Diyos. Yan po ang nakasulat. Hindi ko po salita yan. Binabasa ko lang po. Sa verse 28, anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Verse 29, how much more severely, gaano kalubha, do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot? Kung tatapak-tapakan pa ninyo, tatapak-tapakan pa natin ang ginawa, ang salita ng Diyos, ang itinuro, ang naunawaan ninyo ngayon, how much more severely, gaano kaya kalubha ang kaparusahan niyan? Ano po ang sabi? Who has treated as an unholy thing the blood, ano po, of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace. Gaano kaya kalubha po ang parusa ng isang tao,
o isang mananampalataya na narinig po ninyo ngayon, tinanggap ninyo yung knowledge of truth. Pagkatapos, imamak lang ninyo. Imamak lang po natin. Who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace. Sana po, ngayong umagang ito, naunawaan po natin kung gaano po makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoon, na hindi dapat natin hindi binabaliwala ito. Nabasa po natin, Hebrews chapter 10, verse 26-29. Basahin po ninyo pagdating sa bahay. Hingin pa po ninyo yung pong leading ng Holy Spirit. Kung paano po itong salitang ito ng Diyos na nakasulat sa Hebrews chapter 10, verse 26. Gaano kaya katindi yung parusa na isang nakakilala na sa Diyos kay Kristo, narinig niya ang salita ng ating Panginoon. Pagkatapos, imamak mo lang ang Diyos. Babaliwalain mo lang ba ito? Kapatid, panahon na po. Panahon na. Panahon na po na itong sarili natin na ito, 100% po natin i-commit sa ating Panginoon. Kung ano po yung message po natin ngayon. Kung meron pa pong kinokondem pa kayo ng kaaway, tandaan po ninyo yung Romans 8:1. Kung sino man ang nakay Kristo, ano po, hindi muna wala na pong condemnation. Huwag na ninyong pakinggan, o ikaw, bakit magpapahugas ka na naman sa dugo ni Kristo? Kanina lang bago ka umakyat dito, nagmura ka doon. Uminit yung ulo mo kanina. Huwag na po ninyong pakinggan yan. Kung ina-accuse pa rin kayo ng kaaway, ang sabihin ninyo, Satanas, o mga demonyo kayo, talagang kayo, mga demonyo kayo, wala kayong ginagawang mabuti. Wala naman talaga silang gawang mabuti, di ba? Meron bang gawang mabuti yung mga demonyo? Kaya nga demonyo sila. Sa pangalan ng aking Panginoong Jesus at sa pamamagitan ng kanyang banal at makapangyarihan na dugo, protektado ako. Hindi mo na ako kayang laruin. Amen po ba? Praise God every day for the precious blood of Jesus that redeemed us from all curses and blessed us to the fullest. Amen po ba? Naunawaan po natin kung gaano po makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoong Jesus. At huwag na huwag po ninyong babaliwalain ang natutunan po natin, ang mensahe po ng Diyos sa umagang ito, sa buhay po natin. Pahalagahan po natin. Napakaganda po, napakasarap po ng mga salita ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo at tatanggap po tayo ng banal na hapunan.